At ngayon alamin na natin ang ating unang weather updates kasama si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Good morning, Amor. Yes, good morning JC, good morning Pilipinas. Ngayon po makakasama natin si Mr. Aljar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, magandang balita ang sumalubong sa ating umaga dahil nakalabas na nga po ng tuluyan ng ating PAR. Ito nga bagyong orduhan na binantayan po natin. So ngayon, nasaan na ba ang bagyong ito? At syempre, ano na ba ang kasalukuyang lagay nito ngayon? At ano rin ang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Huwebes? Tama, ngayong umaga ay tuluyan na lumabas itong si Bagyong Ordua. At kanina alas 4 na madaling araw, ito ay namatan sa 850 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ang lakas ng hangin taglito ay bahagyang humina po siya. Ngayon nasa 130 kilometers per hour, samantalang kayang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 160 kilometers per hour. Kanyang direksyong tatahakin ay patungo ito sa Japan sa direksyong north sa mabagal na 9 kilometers per hour. So ito sa ating buong bansa, ito yung sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay makakaasa tayo ng fair weather ho tayo tulad kahapon. Ang inaasahan po natin mahihinang pag-ulan dito sa Cordillera, Cagayan Valley, at kasama na rin ang Ilocos Region ay makakaranas ng isolated na mahinang pag-ulan. Samantala, yung nalabing bahagi nating bansa kasama ang Metro Manila ay patuloy tayong makakaranas sa hapon ng gabi itong mga isolated na pag-ulan o thunderstorm. At bagamat nakalabas na nga ng ating PAR itong bagyong Orduha, meron pa rin tayo nakataas sa gale warning sa ngayon. So saan ba ang mga baybayang ito? At bakit ba kahit wala ng bagyong umiiral sa ating PAR, ay meron pa rin nakataas sa gale warning? At kailan kaya ito posibleng maibaba ng Pag-asa? Tama, at kahit na malayo itong si Bagyong Ordua sa ating bansa, ay itong dulot ng epekto ng amihan ay dahil dito nakakaranas pa rin tayo ng malalaking alon dito sa buong seaboards ng Northern Luzon at yung Eastern seaboards ng Central Luzon at Southern Luzon tulad na sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Quezon, Bicol Region. Ang ibig sabihin po niyan, bawal muna pumalaot ang ating mga kababayan, kasama na rin ang, lalo-lalo na ating mangingisda, kasama na rin ang maliliit na sasakyang pandagat. Okay, para po sa ating mga nabanggit na baybayin ni Mr. Aurelio, manatili po muna sa inyong mga tahanan at syempre magbantay po tayo sa magiging lagay ng ating panahon. At eto naman Mr. Aurelio, ito po nga northeast monsoon na yung hanging amihan ay nakakaapekto lalong-lalo na po sa Northern Luzon. Matanong ko lang po, ito po bang northeast monsoon na ito ay aabot pa hanggang Visayas at Mindanao o hanggang Luzon lamang po ang magiging epekto nito at bakit po ba, ano ba ang dahilan nito? Tama, sa umpisa nito ay itong epekto ng amihan sa bandang Northern Luzon. Pero sa mga darating araw, mangyayari po yan, bababa itong amihan at buong Luzon na po at buong Visayas ang maapektuhan ng amihan. At darating din po na sa darating araw ay magkakaroon po tayo ng isang weather system, ito yung Taylor na cold front. Okay, so ibig sabihin lamang po ay hindi lamang ang Luzon ang pwedeng maapektuhan nitong northeast monsoon o hanging amihan, kundi pati na rin po ang Visayas. So ito po nga, mga pagbabagong ito ay antabayanan po natin sa mga susunod pa po mga linggo at susunod na mga buwan. At dahil regular na rin po tayo sa pag-monitor ng lagay ng ating temperatura dahil nga po pumasok na itong hanging amihan, so ito nga po yung magdadala ng malamig na panahon, do hindi pa naman ito gaano nga talagang ramdaman totally dito sa buong Luzon. Ano po ba yung naitala ninyo pinakamatataas o pinakamababa pala na temperatura dito po sa dahil nga inaasahan natin ang bahagyang pagbaba po ng temperatura dulot nga ng malamig na hangin dahil ito nga ating northeast monsoon, ito nga katangian nito, cold and dry air ito. So saan ba naitala ang tatlong pinakamababa o pinakamalamig na temperatura kahapon? Araw po yan ng Miyerkules. Tama, sa pagpasok ng amihan ay bahagyang bumaba ang ating temperatura pagdating sa madaling araw sa dito sa buong Luzon. At nakikita nyo itong top 3, yung mga piling lugar ng ating binabantayan. Ang number 1 ho dito, itong Baguio, nasa 14.6 degrees Celsius. Pangalawa po, itong nasa Calayan sa bantang Batanes area ay umabot ng 18.5 degrees Celsius. Ang pangatlo, ito yung nasa Ambulong sa bandang Batangas po yan, nasa 19.0 degrees Celsius.
Okay, unti-unti na rin po nating nararamdaman maging sa Batangas po talaga umabot po na hanggang 19 degrees Celsius. Ito po nga temperatura kahapon. So talagang nakaka-excite na po ang paglamig ng simoy ng hangin lalo pa po at papalapit na tayo sa araw ng Pasko. Ayan, maraming salamat po Mr. Aurelio sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Meron ka na lang ba mga reminders para sa ating mga viewers lalo na yung mga lalabas ng bahay para sa araw na ito? Tama po, at kahit wala tayong storm warning signal, ay makakaasa pa rin tayo ng malalaking alon dito sa buong seaboards ng Northern Luzon at Eastern seaboards ng Central and Southern Luzon. At ganoon din, huwag kakalimutan dali ng payong dahil inaasahan pa rin natin na madalas sa hapon ng gabi ay makakaranas tayo ng isolated na pagulan o thunderstorm. Maraming salamat ulit, Mr. Aurelio. Natunghan nga po natin si Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Carla. Maraming salamat, Amor.